Pinagtagumpayan din nito ang kaagarang pagsasaalang-alang sa mga paunang hakbang tungo sa pakikipagkilala at paggalang sa Zopan hanggang maaari at higit sa lahat, pinagbuti nito ang makinarya ng ASEAN upang palakasin ang kooperasyon pampublika. Pinagpapatuloy rin ng organisasyon ang pag-aaral na pagbuo ng pagtutulungang panghukuman kabilang ang posibilidad ng isang ASEAN extradition treatment at pagpapalakas ng pagkakaisang politikal sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pagkakatugma ng mga pananaw at maayos na pag-ugnayan. Ekonomiya. Malayo-layo na rin ang narating ng ASEAN sa pagpapatupad ng ekonomiya, pagpapaunlad ng mga bansa sa reliyon sa pamamagitan ng deklarasyon ng ASEAN Concord, pinaigting ng mga miyembrong bansa ang pagtutulungan sa paggawa ng mga pangunahing bilihin o pangangailangan, partikular na ang pagkain at enerhiya sa mga bansa kasapi ng rehiyon. Idineklara din ng ASEAN Concord ang pagtutulungang pang-industriya. Ang mga miyembrong bansa ay nagsimulang magtulungan upang mapatatag ang mga planting pang-industriya ng ASEAN para matugunan ang mga pangangailangan ng rehiyon sa mahalagang kalakalan. Pinagdiin nito ang pagbibigay ng prioridad sa mga protektong nakaambag sa pagtaas ng produksyon ng pagkain, pagtaas ng kita sa foreign exchange at paglikha ng trabaho. Gayunpaman, binigyan diin ng ASEAN ang kahalagahan ng pagsanib ang mga bansa pandaigdigang kalakalan at pagsanib sa pagbibigay solusyon sa maaaring maging suliranin ng mga bansang kasapi ng pandaigdigang pananaw. Lipunan. Sa larangan ng panlipunang pangunlad, binigyang diin ng ASEAN ang kapakanan ng pangkat na mababa ang kita lalo na sa mga kanayunan para sa ASEAN. Malaga ang pagbibigay pagkakataon ang bawat mamamayan ay produktibong trabaho ng mga antas na pasahod. Suportahan din ng samahang ang pakikipaglahok, kababaihan at kabataan sa mga bagay na ikauunlad ng lipunan. Nakikiisa rin ang ASEAN sa pagprograma upang matugunan ang suliranin ng paglaki ng populasyon. Kultura. Sa larangan ng kultura, sinimulan ng pag-aaral ang pambansang wika ng ilang partikular na bansa sa ASEAN para naman mapag-unlad ang pagkakakilanlan ng mga reliyon at pakikipagkapwa. Binigyan diin ng ASEAN ang pagsuporta ng mga scholar, manunulat at kinatawa ng media sa dahilang sila ay may malaki at mahalagang papel sa pagpapalaganap ng kultura ng mga bansang ASEAN. Ang ASEAN Free Trade Area o AFTA. Ang ASEAN Free Trade Area o AFTA ay may makinarya ng samahan para sa kooperasyong pang-ekonomiya. Sa pagpapatatag ng AFTA, patuloy na naisulong ng ASEAN ang panloob na pagtutulungan ng mga bansang kalakalan, serbisyo at pamumuhunan at palakasin ang mga bansang pagpoproduksyon ng Indonesia ay ng industriya upang mapalakas ang mga kalagayang kompetitibo sa samahan. Binunsod nito ang lamang
na pagsama ng ASEAN ang mga bansa na riyon sa pagsusulong ng ekonomiya. Nagawa rin nito na maisama at makaisa ang mga bansang reliyon sa pandaigdigang ekonomiya. Mga kaisan sa kalakalan sa Timog Silangang Asya, kaugnayan nito na nakatulong sa regional, komprehesibo, economic partnership sa katuparan ng free trade area partnership ay 11 kasapi ng Asya ng mga bansa China, Japan, Korea, Australia at New Zealand. Noong 2020, ito ay nagbunga ng malakas na epekto sa pandaigdigang ekonomiya, lalo na pagtatapos ng COVID-19 pandemic. Sa pagkakataong ito, muling bumalik ang sigla ng landas ng pagsusulong ng ekonomiya sa rehiyon. Noong 2003, nagkasundo ng mga lider ng ASEAN na ipagpatuloy ang pagsusulong ng pagtatagumpay ng AFTA at iba pang pinagsikapang gawain ng samahan upang higit na mapalawak at mapaglalim ang naging tagumpay ng AFTA. At sa pamamagitan ng Bali Second, nagkaisa ang mga leader ng samahan na pagdedeklara ng AECE bilang isa sa mga haligi ng Asya. Ang dalawa pang haligi nito ay ang Political Security Community at ang Socio-Cultural Community. Pamilian ng mga pataas na kalidad ng produksyon at handa makipagsabayan sa larangan ng pandaigdig kalakalan sa kabila ng mga hamon pang-ekonomiyang global. Sa sandaling mapatupad ang AEC, naniwala ang samahan na madarama ang malayang paggalaw ang produksyon, serbisyo at pamumuhunan kasama ang higit na malayang pagdaloy ng kapital at kasanayan sa rehiyon. Higit sa lahat, inasahan ng mga magtutugma ang kalakalan ng batas. Pamumunuhan ng ASEAN ay hindi mapapalakas at magiging kaaya-ayang destinasyon ng pamumuhunan. Southeast Asian Nuclear Weapon Freedom Free Zone Treaty. Noong December 15, 1975, nilagdaan ng mga miyembro ng ASEAN ang ASEAN WFZ Treaty bilang isang pangako ng pangalagaan ang rehiyon ng Timog Silangang Asya bilang isang rehiyong walang sandatang nuklear at iba pang mga armas na may potensyal na makasira ng mga pamalakan sa pandaigdig. Ang kasunduan ay nakilala rin bilang Bangkok Treaty. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, muling pinagtitibay ng ASEAN ang kahalagahan ng Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Itinakda rin ito ng pagtatatag ng Nuclear Weapon Free Zone sa rehiyon na kinilala bilang isa sa 5 NWFZ sa mundo. ASEAN Vision 2020. Sa kasalukuyan, ng ASEAN ay nagsisilbing merkado sa kinabibilangan ng 500 billion mamamayan na mayroon pangkalahatang gross domestic production US $600 a billion. Ito ang patunay na matagumpay ang ASEAN sa larangan ng ekonomiya. Sa dahilang nagawa nito
mapataas ang level ng katatagan ng ekonomiya. Bukod sa pagbaba nito, ang porsyento ng mahihirap sa rehiyon ay naganap din ang maayos na kalakalan at pamumuhunan mula sa liberalisasyon ng regulasyon o tuntunin ng kalakalan. Mula sa mga tagumpay nito, natupad ang itinalagang bisyon ng ASEAN sa panahon ang Pilipinas sa ASEAN. Ang Pilipinas ay isa lamang sa pangkaraniwang ekonomiya nang sumapi ito sa ASEAN. Ayon kay Mr. Botu Konishi Kosashe ng Pilipinas Development Forum sa